sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga ala-ala talaga na bigla na lamang sumusulpot. Hindi para takutin tayo kundi para liwanagin ang mga bagay na akala po natin ay nakalimutan na natin. At sa buhay minsan ng ilan sa atin ay maaga pa lamang natututo ng magsakripisyo para sa pamilya dahil sa pagmamahal bilang isang kapamilya. Pero sa likod ng lahat ng pagpupursige ay may mga kakaibang pangyayari na nagpatunay na ang mundo natin ay puno ng hiwaga at kababalaghan na mahirap ipaliwanag. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Crisan, 28 years old, no boyfriend since birth at hindi pa rin handang tumanggap ng mga manliligaw. Kaya kapag may nagtatanong kung pwede ba akong ligawan, tinatapat ko na kaagad na hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Papa Dudut, ayaw ko kasing mahati pa ang focus ko sa sarili ko at sa pamilyang meron ako na sinusuportahan ko pa hanggang sa ngayon. Siguro kapag maayos na ang buhay namin kahit papaano at napagtapos ko ang bunso kong kapatid ay doon pa lamang ako makakahinga ng maayos na wala nang gaanong iisiping problema at pagkakagastusan ng sobra. Siya nga po pala, isa po akong public teacher at ito ang main source ko ng kabuhayan para sa pamilya ko. Bukod sa pagtanggap ng paminsang-minsang pagpa-private tutor sa 2 bata sa kabilang barangay. Kahit na minsan ay medyo mahirap at nakakapagod ang trabaho ay masaya naman ako, Papa Dudut. Dahil nagagamit ko ang pinag-aralan ko at nakakatulong ako sa mga batang gustong matuto. Pinagawan ko rin po pala ang nanay ko ng mas maayos na sari-sari store sa tabi lang ng bahay namin para may pinagkakabalahan din siya at hindi maboard habang nasa bahay. And at the same time ay para may pagkakitaan din siya. Katunayan po, nagluluto siya ng mga biko at kakanin na binebenta niya sa lugar namin kapag may tumatao sa store niya. Mas gusto ko na lang na ganon ang pagkaabalahan niya, Papa Dudut. May edad na rin kasi ang nanay ko kaya hindi ko na siya hinahayaang tumanggap ng labada sa mga suki niya simula nung sumasahod na ako sa trabaho ko bilang guro. Kahit na hindi man kalakihan ang sahod ng isang pagiging guro, mas minabuti kong maging masinop sa pera. Grabing pagbabudget talaga ang ginagawa ko araw-araw, kaya may pagkakataon na nagpa-part-time ako bilang online seller ng cake at cookies ng iba. Reseller po ako madalas ng kaibigan ko. Dahil ako ang sumasalo noon pa sa responsibilidad sa bahay, ako na rin ang gumagastos para sa lahat ng pangangailangan namin. Bale, 5 talaga kaming magkakapatid, Papa Dudut. Pero ako at ang kapatid ko na lamang na bunso ang kasama ng mga magulang namin. Yung 3 kasing kapatid namin ay may kanya-kanya ng mga pamilya at sariling buhay. Kaya sa akin naiwan ang tungkulin na buhayin at alagaan ang mga magulang namin, pati na rin ang bunso naming kapatid na lalaki na sa ngayon naman ay college student na at malapit na rin makatapos sa kursong pinili niya. Lahat ng gastos niya mula sa tuition, projects, baon at iba pang mga kailangan sa eskwela ay ako na ang nagbabayad, Papa Dudut. Si Mama naman ay nagbibigay ng pamasahe niya sa araw-araw kahit na sinabihan kong ako na lang ang bahala doon. Pero mapilit siya. Kaya sa uli hinayaan ko na lamang na siya na ang sumagot sa pamasahe ng bunso kong kapatid.
Siguro gusto rin niyang maging parte sa pagtatapos ng kapatid ko kahit na hindi naman kailangan, lalo na't lahat naman kami magkakapatid ay pinagtapos niya. At yung bunso naman ay siya mismo ang nagpaaral simula grade 10. Kaya lang naman po kasi pinipigilan ko siyang huwag nang mag-abot sa kapatid ko dahil may mga loan sa bangko at utang sa iba't ibang tao pa rin kasi siyang binabayaran dahil sa kagagawa ng asawa niya na tatay naming magkakapatid. Pero lilinawin ko lang bago ko sabihang martir ng iba dahil bakit inoobliga ko ang sarili ko sa mga gastusin at bayarin sa bahay kung may choice naman ako. Simple lang po ang may sasagot ko. Ginagawa ko ang pagtulong sa pamilya ko hindi dahil obligado ako, kundi dahil mahal ko sila. Gusto ko rin kasing makatapos ang bunso kong kapatid para magkaroon siya ng magandang buhay balang araw. At kahit papaano ay hindi niya maranasan ang sobrang hirap na naranasan ko noong mas bata pa ang edad ko sa kanya. Hindi na rin kasi kaya pa ng nanay namin na pag-aralin pa siya hanggang kolehiyo dahil matanda na talaga. Magsi 64 years old na siya. Nakatira nga po pala kami dito sa Bawang, La Union at dito na rin ako lumaki mula noong bata pa ako. Kung babalikan ko ang nakaraan, Papa Dudut, masasabi kong isang kahig at isang tuka ang buhay na meron kami ng pamilya ko noon. Tipong kung hindi didiskarte ang nanay namin ay wala talaga kaming kakainin sa araw-araw. Sa katunayan ay marami kaming pinagdadaanan at hirap bago kami nakarating sa sitwasyon namin ngayon na medyo nakakaluwag-luwag na, Papa Dudut. Tipong nakakakain ng maayos ng 3 beses sa isang araw. Noon kasi ang tatay namin ay mahilig talagang uminom at magsugal. Literal na hindi uuwi, na hindi pasuray-suray ang paglalakad. Isa pa sa dahilan kaya nauubos ang sahod niya minsan kapag pumapasok siya bilang labor sa isang construction work ay nagagawa niyang mambabae. May nakapagsabi kasi noon sa nanay ko na may ibang babae siya, Papa Dudut. Madalas din siyang humingi ng pera kay nanay at kapag hindi nabibigyan ay inaaway niya ito. Dahil din sa kalulungan niya sa sugal na tong-its, mahjong at pag-iinom ng alak, madalas ay wala kaming makain. May pagkakataon kasi na pati bigas sa bahay noon ay binebenta niya magkapera lamang para may pambisyo siya. Kaya bilang isa sa mga nakakasaksi at nakakaranas ng hirap ng buhay na meron kami, nagagawa ko na rin dumiskarte kahit pang-ulam lang noon. Pumupunta ako sa palayan ng kapitbahay namin para kumuha ng mga tumutubong saluyot at pinapaksiw at kangkong na pwedeng i-adobo naman kinaumagahan. Habang si nanay naman noon ay isang masipag at madiskarte. Tumatanggap siya ng labada kapag may magpapalabang sasadya sa kanya sa bahay noon. Halos buong maghapon, nababasa ang mga kamay niya sa paglalaba para lamang may perang pambili ng bigas at ilang pirasong isda na ihalo sa ginisang silabawan na dahon ng malunggay. At kapag naman walang labada, nagtitinda siya sa tapat ng bahay namin ng palamig na may gulaman. Iba't ibang klase ng lutong mani na nire-repack niya at mga candy. Medyo malapit kasi ang bahay namin sa isang paaralan noon kaya madalas mga estudyante ang bumibili sa kanya tuwing uwian o break time. Kahit pagod at hirap ay ginagawa niya ang lahat para lamang may makain kami at may bayad sa mga bills at pangangailangan namin sa paaralan, Papa Dudut. Dahil sa ganong sitwasyon namin ay hindi kami nakakabili ng mga gamit na gusto namin o kahit simpleng damit lamang. Yung mga uniform nga namin sa paaralan ay mga bigay lang sa mama ko ng mga nagpapalaba sa kanya. Masasabi kong mga gamit sa bahay at suot namin ay bigay lang ng mga kaibigan niya at suki, Papa Dudut. Wala kaming TV sa bahay at kahit simpleng laruan man lang na kahit mumurahin, hindi ko naranasan na bilhin noon. Papa Dudut, yung 2 naunang kapatid ko sa akin ay binibilihan noon ng tatay namin. Kumbagay sila lamang ang nakaranas na mabilihan. Hindi ko alam pero sa ganong edad ko ay nakaramdam na ako ng hindi patas na pagtrato mula sa tatay namin.
Kaya naman tuwing may pagkakataon ay dumadayo pa ako sa bahay ng mga kamag-anak namin na may TV para lamang makapanood at makipaglaro na rin sa mga pinsang kong may mga laruan noon. Naalala ko pa na hindi lahat ng kamag-anak namin noon ay mabait at tanggap kami. May mga tita at tito rin ako na medyo matapobre at mataas ang tingin sa mga sarili. Pakiramdam ko nga noon ay parang dumilang ako kapag napupunta sa bahay nila. Ibang tingin nila sa akin, may pangaalipusta. Madalas ay parang tinataboy nila ako o minsan naman ay pinaparamdam na hindi ako welcome sa bahay nila. Minsan pa nga ay para akong pulubi na nililimusan. Na kapag may ayaw na pagkain ng pinsan ko ay binibigay sa akin dahil bata pa naman ako noon, ay hindi ko na lang yun talaga binibigyan ng mali siya, pero masakit talagang isipin na ganoon sila sa akin noon at sa mga kapatid ko. Pero kailangan ko yung tanggapin dahil ganoon talaga ang realidad ng buhay. May madalas akong pinupuntahan noon na bahay at yon ay kina Tita Helen. Siya ang tita ko na kapatid ng tatay ko. Medyo may kaya sila sa buhay. Para sa akin noon, ang pagpunta sa bahay nila ay parang pagpunta na rin sa ibang mundo na puno ng kulay at ng saya. Malayo sa problema at hirap na dinadala namin sa bahay. May anak na si tita na babae, si Ate Chloe, pinsan ko. Mas matanda sa akin ng 2 taon. Natatandaan ko rin na sobrang dami niyang laruan. Na iba ay pinapahiram niya kapag naglalaro kami sa bahay nila, Papa Dudut. Tuwing pumupunta ako sa kanila ay doon ko nararanasan ng saya na hindi ko nakukuha sa bahay namin at sa bahay ng iba kong pinsan. Sa bahay rin nila Tita Helen, nakakanood ako ng TV ng matagal. Nahawakan at napaglalaroan ko rin ang mga laruan ni Ate Chloe na walang pasimpleng sermon o pagbabanta na kapag nasira ay kailangan kong palitan. Kahit na minsan ay may pagkakataon na pinagsasabihan ako ni Ate Chloe na ingatan ko daw yung laruan niya dahil baka masira ay okay lang sa akin yon. Basta makalaro lang ako noon. Tuwing naiisip ko ang mga pangyayari noon sa buhay ko bilang isang bata, hindi ko maiwasang mapangiti dahil kahit salat ako sa mga ganong bagay ay hindi ako lumaking ganid at medyo malungkot ako kasi para sa naranasan ng batang ako noon. Pero masaya pa rin namang isipin na kahit ganon kami kahirap noon, kinaya namin ang lahat. Na kinaya ng nanay namin para mabuhay kami at mapag-aral lahat sa abot ng kanyang makakaya. Gusto kong simulan ang ibabahagi kong kwento ngayon tungkol sa karanasang kong kakaiba sa bahay ni Tita Helen, Papa Dudut. Isang hapon yon, gaya ng madalas na nangyayari, nagpunta ulit ako sa bahay nila. Pagkarating ko ay sinalubong kagad ako ni Ate Chloe sa may gate nila. Siya ang nagbukas noon at masaya akong niyayang pumunta sa sala nila kung saan ay nakakalat ang mga gamit niya sa school at mga laruan. Tinulungan ko pa nga siya noon na gawin yung assignment niya bago kami maglaro. Kaya binigyan kami noon ng juice at tinapay ng mama niya. Tapos si Ate Chloe ay binigyan niya ako ng isang chocolate na hugis candy. Di nagtagal ay naglaro na din kami ng mga manika niya na nasa sofa. At naalala ko pang senaryo ng laro namin noon. Si Ate Chloe ang laging nanay at ako naman ang taga-ayos o minsan ay yaya o kaibigan ng mga manika niya. Siya yung nanay na mayaman at nagtatrabaho. Tapos ako naman ay maiiwan sa bahay niya kasama ang anak niya para alagaan ko. Nagluluto-lutuan din kami. Gamit ang mga maliliit na laruang kaldero at plato na nasa sahig ng sala nila. Basta typical na ganong larong pambata, Papa Dudut. Krisan, hawakan mo tong baby ko at ilalagay ko lang sa crib. Sabi ni Ate Chloe habang inaabot sa akin ang manika niyang may magandang damit na isa sa pinapangarap kong magkaroon noon, Papa Dudut. Ingat na ingat po ako noon dahil natatakot akong masira ko yon. Ang ganda naman nito, bago ba to ate? Tanong ko habang pinagmamasdan ang itsura ng laruan. Oo, binili ni Papa, pasalubong niya sa akin. Ikaw ba, may ganito ka rin ba? Inosenteng tanong niya. Wala eh, mahinang sagot ko naman. Noong time na yon ay napayuko na lang talaga ako at nilaro-laro ng daliri ko yung damit ng manikang hawak-hawak ko. Natahimik naman sandali si Ate Chloe pero ngumiti rin kaagad nang mapatingin ako sa kanya. Okay lang yan, dito ka na lang lagi para palagi mong lalaro ang dolls ko. Marami naman ako
Sabi niya sabay turo sa marami niyang laruan na nasa sahig at sofa. Dahil sa sinabi niya ay gumaan ang pakiramdam ko noon at napangiti na rin po ako. Nagpatuloy lang kami noon sa paglalaro hanggang sa napagod kami at napagpasyang manood na lamang muna ng TV habang nakahiga sa sofa. Tahimik lang kami noon na nanonood ng mga cartoons habang masayang nagtatawanan kapag may nakakatawang eksena. Nasa ganong sitwasyon kami ng sandaling yon nang bigla kaming may marinig na parang may maliliit na bagay na bahagyang tumatalbog. Dinig na dinig yon kahit na may bukas na TV. Pagkatapos ay gumulong ang mga bagay na yon sa makinis na sahig nila dahilan para sabay kaming napabangon at sabay ding napalingon sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Doon namin nakita ang isang piraso ng holen na kulay asul na huminto mismo sa tapat ng mga paa namin pagkababa namin ng mga yon. Nagkatinginan kami na parehong nagtataka, Papa Dudut. Wala naman kasing kaming hawak na laruan na holen noon. Tumingin ako sa paligid hanggang sa mapadako ang tingin ko sa isa pang holen na gumugulong mula sa kabilang sofa na kaharap namin. Parang may nagtapon o may nagpagulong noon palabas mula sa ilalim ng kabilang sofa na katapat ng kinakaupuan naming dalawa. Itinuro ko yon kay Ate Chloe. Noong una ay hindi naman kami kaagad natakot. Inakala pa nga namin na baka may alagang pusa lang nila yon na palaging nandun sa ilalim. Madalas kasing naglalaro yon doon kaya baka ito din ang nagpagulong ng holen. Hinintay pa nga namin noon na lumabas yung pusa para habulin yung holen pero lumipas na ang ilang sandali, wala pa rin pusang lumabas noong time na yon. Papadudot sa halip ay may isa na namang holen ang gumulong palabas tapos hanggang sa sunod-sunod na. Parang may kamay na naghahagis o may daliri na nagpapagulong ng mga yon ng dahan-dahan. Doon ako natakot, Papadudot. Tapos si Ate Chloe naman dahil siya ang mas matanda at mas matapang sa amin noon. Siyang nagpresenta na silipin daw niya kung may pusa ba talaga. Iniisip pa nga niya na baka may daga daw. Uhulihin daw niya dahil gusto daw niyang mag-alaga ng ganon. Kaya naman dahan-dahan siyang naglakad palapit doon sa sofa, Papadudot, saka yumuko. Nilapit niya ang mukha niya doon para tingnan. Parang pilit niyang inaaninag yung silong noon. Sa una ay tahimik lamang siya pero bigla na lamang siyang napasigaw ng napakalakas at natarantang napalayo doon sa sofa. Nagkanda tumba-tumba pa nga siya noon na parang takot na takot at gulat na gulat. Dahil din sa mga nangyari pati ako ay nagulat din at napaakyat sa ibabaw ng sofang kinakaupuan ko, Papadudot. At nang biglang tumakbo si Ate Chloe, pagkatayo niya ay nablangko ako. Patuloy lamang siya sa pagsigaw, takot na takot at tinatawag niya ang mama niya habang umiiyak. Nang makita kami ni Tita Helen na gano'n ang itsura sa umpisa ay parang nagalit pa siya. Akala kasi niya ay nag-aaway lamang kaming dalawa o baka may ginagawa akong kalokohan at tinatakot ko ang anak niya kaya eto umiiyak. Iba kasi ang tingin niya noon sa akin habang nagtatanong at kasalukuyan niyang pinupunasan ng kamay niya na may sabon. Para akong ang may kasalanan kung bakit umiiyak si Ate Chloe noon na kasalukuyang nanginginig at humahagulhol habang sinasabi sa mama niya ang nakita niya. Kwento niya na may nakita daw siyang taong itim sa silong ng sofa. Nakadapa at kitang-kita daw niyang nakaharap sa kanyang mukha nito. Nagkatinginan daw sila at nakangiti yon sa kanya ng nakakatakot. Hindi matapos-tapos sa pag-iyak noon si Ate Chloe at halos mawala na nga ng boses. At dahil sa kwento niya ay doon lang napalitan ng pag-aalala at gulat ang mukha ni Tita Helen. Agad niyang tinawag ang asawa niya na si Tito Gabo na noon ay nasa CR nila at kakatapos lamang maligo. Magkasama sila ni Tita Helen na pumunta sa salas. At kaming dalawa naman ni Ate Chloe ay takot na nakasunod lamang sa kanila. Halos magyakapan nga kami noon, Papadudot. Tiningnan nila Tito at Tita nang maigi ang ilalim ng sofa at lahat ng sulok ng bahay pero pagkatapos nilang silipin lahat ay wala naman silang nakitang tao o anumang kakaibang bagay. Malinis at walang tao daw doon. Wala rin pusa na lumabas o nakita, Papadudot. Pero kahit wala silang nakita ng sandaling yun ay hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay ang malakas na boses ni Tito Gabo. Base sa pagkakatanda ko,
Narinig ko pa nga na nagmumura siya habang nakatayo sa gitna ng sala at parang may hinahamon siya noon na hindi namin nakikita. Parang sinasabi niya na kung matapang daw yon, si Tito daw dapat ang pinagpakitaan at huwag kami mga bata. Dahil sa mga nangyari, Papa Dudut, mas hindi na ako naging komportable ng oras na yon, kaya nagpaalam na muna ako kay Ate Chloe na uuwi na muna ako. Halos patakbo akong lumabas ng bahay nila noon at natatarantang sinarado ko pa rin yung gate bago ako tuluyang kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay namin. Hanggang sa makauwi nga ako noon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin mapigilan ang panginginig ng kamay ko. Iniisip ko kasi na baka may sumunod din sa akin mula sa bahay nila at magpakita rin sa akin. Na paranoid ako dahil doon, Papa Dudut. Mga 4 o 5 araw yata ang lumipas noon matapos ang nakakatakot na pangyayari sa sala ng bahay nila Tita Helen. Nakipaglaro ulit ako kay Ate Chloe gaya ng dati ay sa bahay ulit nila kami naglaro. Bawal kasi yung lumabas kaya ako na lamang talagang dumadayo sa kanila. At tungkol naman sa nangyaring nakakatakot sa sala, parang nakalimutan na rin namin ang nakita niya sa ilalim ng sofa dahil bata pa kami at mabilis makalimot noon. Pagkalipas ng 3 araw pumuntang muli ako sa bahay nila. Noong hapon na yon ay pinapatulog pa nga ako ng nanay ko at pinagbabawalang lumabas para maglaro pero sadyang may pagkamatigas ang ulo ko noon. Dahil hindi naman ako inaantok at ang gusto ko lang talaga ay makipaglaro kay Ate Chloe, nagawa kong tumakas sa bahay. Dahan-dahan akong bumangon noon mula sa higaan, nagmasid-masid na wala sa harapan ng bahay namin si nanay bago ko kinuha ang tsinelas ko ng patingkayan. Ingat na ingat pa ako noong naglakad habang bitbit ko yung tsinelas ko. Nung medyo nakalayo na ako ay saka lamang yon sinuot bago ko maripas ng takbo papunta sa bahay nila Tita Helen. Hindi lang natatapos doon ang nangyaring kakaiba, Papa Dudut. May isang pagkakataon din noon. Naglalaro kami noon ni Ate Chloe sa malawak nilang garden. May malaking espasyo doon sa gilid ng bahay nila na puno ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Sa pinakadulong bahagi ng garden na yon ay may nakatayong mataas na rebulto ni Mama Mary na may bubong na gawa din sa semento na nakapalibot mismo sa rebulto. Medyo mataas ang pwesto noon kaya may ilang baydang na hagdanan doon na gawa sa semento paakyat sa rebulto. Sa bawat gilid ng daan noon na parang aisle at sa hagdanan noon ay punong-puno doon ng mga halamang rosas na kulay pula at kulay puti na maraming bulaklak. Parang ang hindi na uubusan ng bulaklak yung mga halaman doon, Papa Dudut. Ang sisipag kasing mamulaklak. Madalas ko nga yung amoy-amuyin kasi sobrang mga mababango. Naalala ko rin na palaging may nakasabit doon sa kamay ng rebulto na sampagita at may maliit na vase sa paanan nito na nilalagyan ng bulaklak ng rose. Siguro si tita ang naglalagay doon. May ilang hanging orchids din sa parting yon ng garden, kulay violet at puti na talagang nakakaagaw ng pansin, Papa Dudut. Sobrang ganda doon. Kaya paborito kong puntahan kapag naglalaro kami ng luto-lutuan o kapag gumagawa kami ng kwintas at porselas. Madalas naming pitasin ang mga bulaklak na sa tingin naman namin ay magaganda. Dinidikdik pa nga namin yon gamit ang maliit na bato para lumabas ang katas tapos ay pinapahid namin sa mga braso at leeg namin bilang pabango. Madalas din kami maglaro doon ng tinda-tinda o kaya naman ay nagpapanggap kami mga prinsesa na may dalang mga alahas na gawa sa mga bulaklak. Noong araw na yon, abala kami sa pamimitas ng mga bulaklak ng santan. Madami din kasing santa noong time na yon, may red, orange at yellow na ginagawa naming kwintas o porselas. Pinipitas namin yon at inilalagay sa laruang pinggan. Alam naman po ninyo kapag nasa ganong edad, ganong laro lang masaya na kami noon. Natatandaan ko pa nga na halos mapuno na ang mga braso, daliri at leeg namin ng mga bulaklak na santan na ginawa naming jewelries noon. Nung mapagod ako noon sa paglalakad at pamimitas, naupo ako pansamantala sa damuhan malapit sa pundasyon ng rebulto, Papa Dudut. Kasalukuyan akong abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paggawa ng kwintas na santa nang mapansin ko na may isang bugkos na mga bulaklak na pinitas ko kanina ang bigla na lang nawala.
Hinanap ko yon at pinilit na hanapin sa inupuan ko. Sa paligid at kahit sa bulsa ko pero wala talaga. Parang may kumuha. Tumingin din ako kay Ate Chloe noon dahil baka hindi ko na lang napansin na kinuha niya. Pero nakita ko naman siya na nasa hindi kalayuan pa at abala sa pamimitas ng mga bulaklak ng sampagita. Kaya inisip ko na lang na baka may tinangay lang ng hangin o nahulog ko ng hindi namamalayan. Kumuha na lang ulit ako ng panibagong set ng santa noong time na yon at lumipat ng pwesto pagkatapos. Umakyat ako papunta malapit sa rebulto at naupo sa pinakahuling baitang ng hagdanan. Doon mismo sa harapan ng rebulto pero nakatalikod ako, Papa Dudut. Kasalukuyan na akong nakaupo paharap sa kahabaan ng aisle ng garden habang patuloy sa ginagawa naming. Maya-maya ay lumapit na si Ate Chloe sa kinakaroonan ko at umupo sa tabi ko. Nagsimula kaming magkwentuhan lang noon habang abala sa ginagawa naming paglalaro, Papa Dudut. Minsan nga ay sinisip-sip pa namin ang tubig na lumalabas sa gitna ng mga bulaklak ng santan dahil matamis yon at masarap talaga sa dila. Habang nakatutok ang atensyon ko sa paghihiwalay ng mga bulaklak ay bigla akong naramdaman na may kumakalabit sa balikat ko. Isang mahinang kalabit yon pero ramdam na ramdam ko yon, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko yon pinansin tapos noong may kumalabit na naman muli ay inakala kong si Ate Chloe lang yon kaya hindi ko na lamang siya tinignan. Tinanong ko na lamang siya kung bakit habang hindi ako tumitigil sa ginagawa kong magdurugtong ng mga bulaklak para sa binubuo kong pendant ng kwintas noon. Narinig ko naman ang sagot ni Ate Chloe na, "Ha? Anong bakit, Krisan?" Ngiti-ngiti pa ako noon, Papa Dudut, kasi akala ko ay pinagtitripan lamang niya ako kaya hinayaan ko na lamang siya noon at pinagpatuloy na lamang ang ginagawa ko. Pero ilang sandali pa ay naramdaman ko ulit ang pagkalabit niya. Sa pagkakataong yun ay 2 beses na magkasunod na yung nangyari, mabilis ang pagkalabit sa may bandang likuran ko. Dahil doon ay medyo nairita na ako sa pagkakataong yun, Papa Dudut. Nainis ako kasi nadindistorbo ako sa ginagawa ko. "Bakit ba, Ate Chloe? Ano ba yun? Kalabit ka ng kalabit eh. Sabihin mo na lang kasi kung ano ba yung kailangan mo." Medyo iritang tanong ko habang hindi pa rin tumitingin sa kanya. Abala pa rin kasi ako noong time na yon sa binubuo ko. Doon ko narinig ang sagot ni Ate Chloe na parang nagtataka din at medyo natatawa pa. Sabi niya, "Oy, hindi kita kinakalabit, no? Nandito ang kamay ko." Nagtatakang sagot niya at medyo natatawa pa siya sa mga pinagsasasabi ko. Na para bang kulang na lang ay sabihin niya na ayos ka lang, girl, ganon. Sa sinabi niyang yon ay dahan-dahan akong lumingon sa kanya, Papa Dudut. Nakita ko na ang pareho niyang kamay ay nasa harapan lang naman niya. May mga hawak pa nga na mga bulaklak kaya napaka-imposible na kaya niya akong hawakan ng sandaling yon. May distansya rin ang kinakalagyan niya, Papa Dudut, at hindi siya nakalapit sa akin. Dahil doon ay nagtaka na ako at habang nakatingin ako sa kanya ay naramdaman ko ulit yung kalabit. At sa pagkakataong yon ay mas malakas at mas ramdam na ramdam ko na ang pagdampi ng daliri sa may bato ko. Doon na sandaling nanigas ang buo kong katawan. Masasabi kong pakiramdam ko ay parang tumigil sandali ang mundo ko dahil sa nangyaring yon. Kung si Ate Chloe ay nasa tabi ko lamang at pareho niyang kamay ay may hawak na bulaklak. Sino ang kumalabit sa akin ng mga sandaling yon? Sa sobrang takot at gulat ko noon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapasigaw talaga ng malakas. Nagtitili na ako habang mabilis akong napatakbo pababa ng hagdanan. Halos talunin ko na nga yung baitang noon, makalayo lang doon sa kinakaupuan ko, Papa Dudut. Nadapa pa nga ako pero hindi ko na inindapa ang sakit at mabilis pa rin akong tumayo at tumakbo. Basta ang gusto ko lang ay makalayo doon. Dahil din siguro sa reaksyon ko at sa lakas ng sigaw ko ay natakot din si Ate Chloe. Hindi man niya alam kung anong nangyari pero napatakbo din siya. Kasunod ko siyang buwaba at tumakbo papunta sa harapan ng bahay nila. "Teka, Krisan, sandali, bakit? Anong nangyari?" Tanong niya habang humahabol sa akin at medyo hinihingal na siya. Habang ako naman ay takot at sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa mga nangyari. "May kumalabit sa akin doon, Ate Chloe." Takot na sabi ko sa kanya. Sinabi ko rin na ang akala ko noong una ay siya yung kumakalabit
Pero nung makita ko naman na hindi siya tapos, may kumalabit ulit sa may likuran. Doon ko nalaman na may kamay mismo sa ribulto na kumakalabit. Naiyak na ako noon at takot na takot. Sabi ko pa nga sa kanya ay uuwi na ako. Mula noon ay hindi na ako masyadong lumalapit sa parteng yon ng garden ng bahay nila sa tuwing makikipaglaro ako sa kanya, Papa Dudut. Yung inakala kong happy place ko noong bata ko ay nabago yon at napalitan ng salitang kinakatakutan kong lugar. Pero yung bahay nilang yon ngayon ay sinira na ng nakabili ng lupa nila noon. May bago ng bahay doon na nakatayo, Papa Dudut. Nasa Baguio na sila Ate Chloe ngayon dahil taga roon si Tito Gabo. Mas pinili nilang doon na manirahan matapos graduate ni Ate Chloe sa elementarya. Hanggang dito na lamang po ang may babahagi kong kwento ng kababalaghang nangyari sa buhay ko, Papa Dudut. Marami pong salamat. Lubos na gumagalang, Krisan. Maraming salamat, Krisan, sa pagbabahagi mo ng kwento mo. Ang takbo ng naging buhay mo simula noong bata ka pa hanggang ngayon ay tunay na isang inspirasyon. Sa kabila ng hirap at pasakit na pinagdaanan mo bilang bata hanggang sa pagiging haligi mo sa pamilya ay nakakahanga talaga. Nanatili kang matatag at puno ng pagmamahal. Hindi ka nagpatalo sa mga pagsubok, maging sa mga misteryosong nangyari noon na nasaksihan at naranasan mo. Ang dedikasyon mo sa pamilya lalo na sa pagpapatapos sa kapatid mo at pag-aalaga sa mga magulang mo ngayon ay patunay na maayos kang napalaki ng iyong nanay. Napakabusilak ng puso mo, Krisan. Balang araw ay magbubunga palalo ng mas maganda ang lahat ng sakripisyo mo. Darating ang panahon na makakahinga ka ng maluwag at ang lahat ng pangarap mo para sa pamilya mo ay mangyayari din. Dahil sa bawat pagsubok may lakas tayong mahuhugot sa pagmamahal at pananampalataya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.